Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ay ating pag-uusapan dito ang tanong kung magpapatuloy nga ba sa pag-angat sa presyo itong si Bitcoin pabalik sa presyong $75,000 or kung babagsak kaya siya yan sa mababang presyo hanggang naabot ng $55,000. Kaya yan po ang ating aalamin base po sa analysis dito na inilabas ng AMB Crypto. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Bitcoin continued to trade between 73k and 60.7k forming a range. Kaya yan, nagre-range daw po. Naglalaro lamang daw po ang presyo ni Bitcoin sa pagitan po ng presyong $73,000 at saka ang $60,700. Kaya yan. Na technical analysis po natin kanina itong si Bitcoin at nandito po tayo sa daily chart time frame niya at ayan na nga, mukhang nagsa-sideways po siya. Pero sa pattern po natin na ito ay isa po itong falling wedge pattern. At yan na nga, mapapansin natin na ito nga ay naglalaro sa pagitan po ng 73,000 na resistance line natin dito. Yan, 73,810. At saka major support line natin dito sa 60,658. The larger picture metrics that fuel BTC growth have declined. Ayan, yung parang metrics po. Ayan, or yung bagay na nagdulot po ng matinding pag-angat ni Bitcoin ay nanghihina na. At yan po ay walang iba kundi ang Bitcoin ETF. Crypto analyst Whale Panda noted that Bitcoin ETF flows were negative for the third consecutive day on Friday, the 26th of April. Kaya ayan, ayon po sa isang crypto analyst na si Whale Panda, ay ayon po sa kanya ay nakita po niya na ang pumapasok po na funds dito sa Bitcoin ETF ay nanghihina na po. Ayan, pangatlong araw na po na nanghihina ang Bitcoin ETF flows noong ayan, hanggang noong Friday 26 po ng Abril. Kaya ayan, meron po tayong table dito. Ayan, April 26. Ayan, magkakasunod na red yung nakikita natin dito. Ibig pong sabihin ay decline po yan, yung mga kulay red na nakikita natin dito. BlackRock's ETF IBIT saw a third day of zero inflows after receiving the largest inflows earlier this month. Kaya ayan, ang IBIT, yan ang ETF ni BlackRock ay tatlong araw na walang pumapasok na inflows ng fund sa kanya. Kaya yan, nagpapakita po yan ng paghina sa driving force ni Bitcoin. Kaya ang nangyayari ay bumabagsak po si Bitcoin or nagko-consolidate. A lack of demand is visible here. Only Grayscale Bitcoin ETF or GBTC saw consistent outflows, but some others such as ARKB joined it on the 25th of April. Kaya yan, papakita po na wala pong demand ngayon kay Bitcoin sa Bitcoin ETF. At itong si Grayscale, yan, si GBTC ay meron po siyang tuloy-tuloy na nararanasang outflow. At maging yung iba na rin ay sumali na rin daw po sa outflow na ito. Katulad ni ARKB at yan po ay noong April 25 naman. This was a reflection of the lack of bullish conviction after the halving. Kaya yan, walang-wala daw po yung parang conviction o yung parang interest dito kay Bitcoin. Naganap po ito noong natapos po ang halving event. Kaya ayan, meron po tayo rito yung meron po silang pinakitang chart dito. At ayan, nagpapakita po ito ng decline, yung kanyang nabubuong mga bars dito. Ayan, mapapansin natin na lumiliit yung mga sukat ng mga bars.
Crypto analyst Ali Martinez brought another interesting factor in the conversation. The whale transaction count has been in decline since mid-March. Kaya ayan na rin si Ginoong Ali Martinez na isa na rin pong kilalang crypto analyst ang nakapagsabi na yung mga whales dito kay Bitcoin ay nakakaranas na rin ng pag-decline or umuunti na po sila at nag-umpisa pa yan noong kalagitnaan ng buwan ng Marso. What do the futures market reveal about Bitcoin market sentiment? Ngayon, ano nga ba ang posibleng mangyayari sa hinaharap dito sa market ni Bitcoin? The open interest in Bitcoin has been waning since the 10th of April. Ayan. Yung open interest naman daw po ni Bitcoin ay nagsimulang manghina noong April 10. Speculators were unwilling to go long. Ayan, yung mga nag-futures trading ay hindi raw po sila willing or parang hindi po sila interesado na magbukas ng kanilang long entry positions. The funding rate which had been very positive in March was only just over 0 in April, once again showing the speculator hesitancy. Ayan, yung pagdating naman po sa funding rate ay nagpapakita lamang po ito ng over 0 lamang or higit 0 nitong buwan ng Abril. Nagpapakita po ito na medyo nagkakaroon ng parang pag-aalangan yung mga traders dito kay Bitcoin. In the past 3 weeks, it has been on a relentless downtrend. Therefore, it was likely that we would see BTC trend downward or stay within a range. Kaya yan, itong nakalipas daw po na 3 linggo ay itong si Bitcoin ay talagang nakakaranas yan ng pagpagsak. Kaya mukhang ngayon ay posibleng ang makikita po ang magiging galaw po ni Bitcoin ay posibleng magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak or magpapatuloy ito sa pagko-consolidate dito sa kanyang dito sa loob ng kanyang ayan, pattern na ito. The RSI on the 6-hour chart was below neutral or 50 and signaled bearish momentum. Combined with the lack of demand, it appeared likely that another downturn would soon be on us. Yan. Pagdating naman daw po sa 6-hour chart, dito naman po sa RSI, ayan, ay sa 6-hour chart naman po ay nagpapakita po ito na ito ay nasa ilalim ng 50 na level nito. Nagpapakita po ito ng signal na bearish ang kalagayan ni Bitcoin. Kaya wala pong demand, hindi po sapat ang demand para itulak ng paangat ang presyo ni Bitcoin. Kaya mukhang sa mga susunod na araw or susunod na linggo ay mas mataas ang posibilidad na magpapatuloy sa pagbagsak itong si Bitcoin. Kaya yan, check na rin po ninyo yung aking naging technical analysis dito kay Bitcoin. Kung saan ay ayan na rin po yung aking naging analysis dito. Magpapatuloy po siya sa mga susunod na araw sa kanyang pagpagsak sapagkat napaka-bearish po talaga ang ating signal dito. Ayan, mukhang nabasag yung triangle pattern natin dito sa 4-hour chart time frame. Ayan, bumagsak po siya, binabasag po niya yan. Mababasag po yan, tuloy na po siya dito. Mataas po ang posibilidad na aabot siya hanggang dito sa 60,658 na support line natin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.